Hi guys! Welcome back po sa ating YouTube channel. Ngayon naman sa video natin ay pag-uusapan naman natin yung alaga nating crayfish. So ito guys yung ano natin, yung DIY na pan. Papansin nyo yung mga nakaraang vlog ko ay meron siyang nakalagay ditong galon. So ngayon ay wala na, dahil ang nangyari kasi sa ating buried crayfish ay binitawan niya yung mga itlog niya. So kaya wala na yung galon dito na nilagay natin. Kaya siguro na ano yun, na silipin natin muna. So yan guys, so eto kung mapapansin nyo guys, yan yung gumagapang na yan yung ano natin, yung buried crayfish nung nakaraan. Nangyari guys ay binitawan niya yung mga itlog niya. So ang inano ko guys, yung baka siguro ang naging dahilan dito ay yung ano guys, yung nagkaroon ng itlog to ay panay ano ko, panay sinisilip ko. Kaya siguro na stress yung ano natin, ating buried crayfish. Kaya yun, binitawan niya yung mga itlog niya. So yan, so yun yung pagkakamali ko, dahil yun nga ay palagi kong sinisilip. So sobrang excited, kaya yan. So yung leksyon ko sa, so ito sa susunod na mag-buried tong crayfish natin ay hindi ko na madalas sisilipin, kasi yun nga ay pagka madalas nating sisilipin ay stress yung crayfish at bibitawan niya yung mga itlog niya. So ito guys, ito yung male breeder natin. Ayan. At yung isa naman ay andito. So silipin muna natin guys. So yan. So yan. So yan ay hindi pa buried din. So hindi pa. So sana ay mag-buried na tong dalawa na to, para naman ay bumilis dumami yung ano natin, mga crayfish. Alaga ay nasa nung simula nang dumating to sa atin ay 2 buwan na. Buhat nung dumating sa atin. Ito yung ano guys, yung ano niya, yung galon na nilagay natin. So yan. So pero sa susunod guys, hindi na ganito yung gagawin ko. Kumbaga ano na guys, i-ano ko na yung sa galon, bubutasan ko lang yun, at doon ko na ilipat yung buried crayfish natin, at lalagyan ko lang ng aerator. So hindi ko na yung tatakpan, kasi pag ano kasi guys, yung pagka tinakpan natin ay hindi natin na monitor yung ano natin, yung crayfish natin. So ang nangyayari ay sinisilip ko, kaya minsan na gagalaw-galaw siya palagi. Baka isa rin yun sa naging cause na kaya binitawan niya yung mga itlog niya. So yan. So papansin nyo guys, yan palaging magkadikit yung dalawa. Yan. So yun guys, oh. So itong ano natin, yung tubig natin ay maraming lumulutang. So malapit kasi ito sa ano guys, sa katabi lang ng saingan. So kaya daming lumulutang. So ang gagawin ko dito guys ay anuhin ko ng tela to para matanggal yung mga lumulutang. So dito naman tayo guys, yung alaga natin. So nagtatago yung dalawa dito. At
Yan, so itong mga isda rin natin, yung mga gapi, yan, lumalaki na rin. Ito, so yan. So ang bilis rin dumadami nung gapi. So itong isa guys, yung isang babaeng gapi na to, ito isang nagtatago guys. So yan, buntis rin yan. So baka sa susunod niyan ay kakaroon na rin ng fingerlings yan. So dadami na yung isda natin. Kasi dito ay dalawa lang yung nilalagay natin, puro babae. Kaya nilagay ko rin yung isda dyan para mawala yung mga kiti-kiti. Kasi pag ganito kasi guys, mayroong naka-stack na tubig ay pamamahayan talaga ng lamok niyan. So hindi talaga maiwasan. Kaya mas maganda mayroon tayong nilalagay na isda, kasi yun yung kumakain ng mga kiti-kiti at yung mga itlog ng lamok. Napaka-importante yung isda sa ating fan. So yan guys, kung mayroon man kayong katanungan sa ating video, comment na lang po at ating pag-usapan yan. Hanggang dito lang muna at maraming salamat po.